Project update tayo dito sa Guyang number 2. So check natin yung mga ginagawa ng tropa ngayon. So project update tayo, Rojas number 6. Okay, so project update tayo dito sa Rojas number 5. Magandang umaga mga kamasaya, no? Kulimlim, no? Tara, samahan niyo ako sa site muna natin sa Rojas 5. So project update tayo dito sa Rojas number 5. Yan, kung napapansin niyo yan, pinapalitadahan ko na nga po yan. Kasi kung napapansin niyo dati, hanggang dyan lang yan. Kung saan banda yung inabutan ng pintura, hanggang dun lang siya. So kung titingnan natin, parang masagwa siya tingnan, gawa nga nung hindi umabot yung palitada dito sa baba. Kaya pinapalitadahan ko na rin, susunod na rin ito. Papasintahan ko na lang yan para may guard ng bahagya, ganon din sa kabila, para kung sakali magpapark yung sasakyan, hindi dire-diretso madiskrasya kaya mahulog, di ba? So maliit lang na ilalagay natin yon, pero malaking bagay pagdating sa safety ng ating client, di ba? So sa ngayon yan, pasok tayo para makita. Nagsasalandra sila kasi nagpapalitada na sila dito sa may ginawa nating common TNB na naging iisa na lang. So ito, naka-prepare na to para sa masilya, ay liha pala. So yung wall natin pwede nang kulayan yan. Ganun din dito sa part na to. Touching yung gagawin natin dito, nakakamusta na. And ito yung palitadaan na nila Richard. Ito na nga siya. So naging common TNB, isa na lang siya, mga kamusta, no? Kasi yung dati dalawa yan, meron sa yan, meron dito sa isang kwarto dati, tapos meron din dito. Yan. So sa ngayon mas maluwang na yung room. Yan ang kaiba niya. Sa ngayon nagpa-plastering na sila. Ayos na. Mas lumuwang kasi in-adjust na rin natin dito yung pintuan niya. Tapos ayusin na lang natin yung para sa planning. Kamusta na. Ayos. Kaya tayo dito sa taas. Ganda na. At konti na lang para ma-install na natin yung PVC, kasi by September pa darating yung PVC natin, by the first week ng September. Gawa nga nung nawala ng stock. So sa ngayon nantay natin yung stock para yung gusto ni madam na PVC natin, yun pa rin yung nilalagay. So pati na tayo maglagay ng PVC dyan dito sa part na to, meron din dito, tapos dito sa may masters. So anytime yan, pwede nang ilagay kasi naka-prepare naman na itong mga to. Bali cutting lang naman na yung ginagawa nila para sa wall, pero din sa sisame natin. Yan. So sa ngayon yan, pinakatingan na lang. And then sa plumbing naman natin, ayos naman na. Bali may mga konting adjustment lang naman na. Yan. So okay na to, naka-ready na yan. Tatapalan na lang, then prepare na yan para sa mga paglalagay natin ng tiles. So ganun din yung tiles, mga kamusta. Bukas o sa makalawa mayroon na rin yung tiles natin. Kukunin na rin natin, titikatin natin sa floor center yung gagamitin natin na 120 by 20 na tiles na gusto nila madam. So yun yung ilalagay natin.
At unahin natin tayo sa itong taas. So ayos na. Okay, so tara, pupunta tayo sa kabilang proyekto, no? Sana kaya ng sulam. Buena. Kasi mahina talaga. Kaya. Okay. And so pinapayos natin si Puti, no? At bukas nga magbibiyahe tayo. And si Uncle Jody. Tara. At dito muna tayo sa ROA 6 project. ROA 6 muna tayo. Ayan po. So tingnan natin mga ginagawa ng tropa ngayon dito. Ayan, so project update tayo, ROAS number 6. So, kung mapapansin ninyo ay tapos na yung plastering dito sa harapan. At itong ang hollow block na yan ay hindi pa napapalitadahan, ay gigibayin din po natin yan. Sa ngayon, aliwan muna natin na ganyan, no? So dito, ito yung tinatawag po na modern Mediterranean na design ng mga bahay. Bakit nga ba? Mediterranean kasi meron siyang arc kung saan kalimitan kasi mga kamasta ang mga ganyan design nyo ay makikita mo sa Mediterranean. And then meron siyang katabi na modern naman siya na mga bintana, kaya siya tinawag na modern Mediterranean design. So yan po yung mga uri ng mga design nyo na ngayon nga ay lumalabas at nagiging uso mga kamasta. So marami pa tayong pwede i-share pagdating sa mga designs na yan, lalo na rin sa interior designing at mga simpleng idea sa paggagawa natin. So kung napapansin nyo, mayroon din siyang mga cornice design. So sabi ko nga, ito ay kinuha sa tema ng Mediterranean. Ganun din dito, mayroon din siyang arc. So ngayon mga kamusta, yan mga yan ay aayusin natin at para mag-combine yung moderno na kung saan sinasabayan natin ng mga mahabang mga bintana. Okay? So pasok tayo at ngayon nga ongoing yung pag-prepare natin sa electrical na kung saan ito na ho, yung sa may panel box natin, maglalagay na rin tayo ng switches dyan. So sa tabi ng panel box o tapat ng panel box na yan, lalagyan po natin ng design yan na akala mo ay parang cabinet lang o kaya design lang para hindi naman expose yung ating nilalagay na panel box. Kasi dito, ito yung TV console niya, sofa, may balcony tray tayo dyan, tapos may mahaba tayong tubulay. So kung nadi-visualize nyo yan, pakita ko rin sa inyo yan yung magiging perspective niya o kaya 3D animation niya. So dito sa part na to, yung mga nakakaabang na ako ng mga outlet yan. So yung mga outlet na yan, mga abang na switches. Kasi kung napapansin nyo, bakit nga ba nahuli yung mga abang? Ito po kasi pagkatapos lamang po nung pagkagawa na structural na ito, natapos na rin yung abang, mga kamusta, iba na rin po kasi yung gumawa. At tayo na lang din po yung gagawa ng mga abang niya ng may dadagdag kasi nga po i-base natin yan sa magiging design nyo ng bahay. Kaya gagawin natin sa mga bahay na kalimitan, yun yung ginagawa natin. Okay? So dito naman okay na rin, naka-prepare na yung mga walls natin para sa pintura, masilya. So yan ang ginagawa natin. Ito, tinatanong ng isang follower din natin bakit daw nagtip-tip tayo dito. So isipin natin maigi. Ito kasi meron na nakaabang na mga pipe papunta doon sa taas. Pero hanggang dito lang, biga to biga lang. Ang kagandahan niyan, hindi na magagalaw yung biga. Pinaka-importante sa lahat, dapat hindi na chichiting yung biga natin. So yung abang niya, kumbaga sumalpot lang yan, okay na. And then tayo naman, tayo nang gagawa nung para sa dadagdag natin kung saan natin ipapwesto yung
mga switches. Ang kagandahan niyan, kagaya niyan, nandito na yung hagdan. So tinapat na ho natin dito. Kumbaga pag akyat mo ng hagdan, dapat meron na siyang abang dyan kung saan naka 3-way po ito. 3-way switch na papunta ron. Yun. So pansin niyo yan, meron na rin tayong nilagay dyan na switches. Saan, sabi ko nga, ito na yung mga nahuli at ngayon yung ginagawa na natin. Ganun din sa electrical, nung para sa ceiling natin. Ayos na. At ito naman mga kamasa, first coating na kami para sa high ceiling niya. Coat niya, gagawin na rin namin dito. Ayusin na namin lahat yan, pati yung wall niya. Outlet, naayos na rin namin. So nag-distribute tayo ng outlet dito. Outlet doon. So ito kasi may salamin to. Enclosure. Sliding window, ay sliding door. And then ito, trinay-matan na rin natin siya ng ating yung Acrytex primer. So kinokompleto na lang din yung code natin dito. And then diretso na yung paggagawa natin. Okay. So tara, at merenda muna tayo. Tayo lang. Tayo na nga Rod. Ay! Sige po. Ayan na. Tara, merenda muna tayo. Iba na yung motor natin. Nakipagpalit si Bayo Cloyd. Hiramin niya yung motor natin at bibigyan siya ng Pangasinan ay Tarlac. Pap-pap dol. Pak doon. Salah ajubing ko no. Okay, merenda muna tayo. With sabaw Ay, may pansit? May pansit? Ano to? Dugang sopas. Ayun o, pansit na. Okay, kain tayo. Ayan o. Okay. Kano lahat? So, bayad na tayo. Oh, may ulam pa pala dito, ano? Thank you po. Okay, so tara. So gamitin natin si Pula. Pupunta tayo sa Bayombong. Dito muna tayo, Luyang, Bayombong, Vizcaya project natin. So papasok pa. Dito na tayo sa Luyang project. Project update tayo dito sa Luyang number 2 project mga kamusta na. So bibigyan ko kayo ng update para sa mga ginagawa ng tropa. Ngayon nga ay ongoing yung pagkikisame natin para sa high ceiling mga kamusta na. So medyo may adjustment tayo doon. Yan, pasensya na at nakahubad yung mga tropa kasi sobrang init. Kahit na may mga insulation mga kamusta ay hindi enough para mapigilan natin yung init niya. So sa ngayon nagkikisame na sila gamit yung laser leveler natin. Ayun o. So malaking bagay na kahit na malayo o kaya naman napaka sikip ng area o kaya maluwang yung area, pwede natin gamitin yung laser leveler para sa saktong level, sukat at saka eskwala nung ginagawa natin. Okay, so sabay na to. Ito kasi may high ceiling na kung saan may code na rin siya. Pin light syempre meron na rin. Tapos dito naman loft kasi siya. So pinadjust ko nga po mga kamusta. Although natapos na sila sa framing, pero sabi ko nga okay lang din naman kahit na sabihin natin na may adjustment kasi nga ang kagandahan yan naayos natin habang maaga pa. So given naman yan sa lahat ng mga proyekto, lalo na ngayon at nakita ko yung sukat, kaya nga po yung loft natin hindi naman natin pwedeng kunin yung kumbaga magagawa tayo dyan na nakayuko na hanggang yuko na lang talaga yung mag-i-stay doon. Hindi pwede yon. So gagawan natin ng paraan para hindi naman kawawa yung gagamit ng loft doon sa taas niya.
So dito naman, dito na natin lalagay yung hagdan niya, and then ibababa natin yung flooring. Yan. So bababa ako ng halos na sa 20 cm dun sa may top of the beam niya. So yun yung magiging flooring nung loft natin. At the same time, yung hagdan natin hindi na siya gaano matarik. Kung kukunin natin kasi yung top of the beam niya, ay masyado na mataas yung hagdan. So gagawin natin, magkakaroon tayo ng landing dito tapos partition. So yun yung mga option at pamamaraan para maayos natin yung saktong sukat at saka tamang distribution ng design yung nagagawin natin dito. So master's bedroom, ayan no, retouching na lang para dun sa may mga gitna niya o kaya dugtungan. Kasi dito mga kamasta, meron akong pinapalit na mga gamit, materyales. Kasi yung unang ginamit natin ay napakalambot, madaling masira, madaling kumbaga kapag hinawakan mo lang nagpupulbos na. So pinapalitan natin o saan sa ngayon nga ginagamit pa rin natin kung ano yung pinaka the best na gagamitin natin dyan sa pagpipintura natin. And also PNB, yung kisame niya pina-prepare ko na rin. Ready na to mga kamasta na itatiles natin. Pero sabi nga ni madam, ayun pa yung plumbing mga kamasta, yun pa yung gagawin natin na isa lang. So ganun din dito sa may isang room. Ito siya. Kasi pinipinturahan na nga po para sabay-sabay na. At ang isa pa dito, yung electrical na dati wala pong electrical yan, pinapaayos ko na rin. Yan. Nag-ayos na si Dags para dun sa linya na electrical, entrada, para dun sa outlet, para sa mga ilaw, pin lights, cove light. Yan po yung mga kailangan na maayos at saka may ilagay kaagad. So yan nga po yung mga kailangan i-consider ng mga karamihan, lalo na sa mga kliyente natin na dapat sumasabay talaga para hindi kawawa yung mga manggagawa natin. Yan, so ito tapos na rin to. Ganun din dito, high ceiling natin kasi ito kung sakali naka-loft din siya mga kamasta, no? At gagawa ng or yung double deck na higaan, okay naman naka-loft na siya kaagad. So naka-high ceiling tayo dyan. Ayan si Harold lalagay na ng mga outlet. So ito yung pamamaraan namin para hindi apektado yung mga linya natin kung sakali mga kamusta. Kung gagamit kayo ng mga outlets o kaya mag-install kayo ng outlet. Ayan. Okay, naayos na rin natin yung linya ng kuryente para sa entrada. So ayusin lang naman na yan mga kamusta, no? Then diretso latag na ulit ng gypsum board. At tapos sinasabay na ng electrical natin. So galing dun sa Bagahabag project. Kasi di ko ma-open tong camera ko kanina. Kaya kung napanood nyo dun sa may reels ko, no? Galing tayo doon para i-check yung mga troubleshooting na nangyayari doon. Pero okay na. So sa ngayon magpipick up tayo ng PVC at ito yung pupunta sa Pugol project natin. So magre-resume na tayo doon. Bukas pupunta na tayo sa Pugol o kaya doon sa Lamot na Boy 2. So tara. Ayan o. Bigyan na lang ako sticker muna. Ayan o, follow. Ayan. Pangalan? Ronel. Ayun o, shoutout kay Master HP Ronel. Auto Repair Shop, Electrical. Anong pangalan ulit? HP Electrical. HP Electrical. Ayun o, kay Kamasta. Anong pangalan niya? Homer. Kay Kamasta Honer. Sige po. Thank you. So tara, mga follower natin dito sa Solano. Hello po. Ay, mga PVC. Pick up lang po. Ayan, so ito yung mga PVC. Galing sa Sampaloc pa. So lagi natin na-order mga kamusta na. So sasakay na ni Bayaw. At si Puti nga pinapakondisyon mga kamusta kasi Siri Electrical. Kaya dito na nila isasakay. Okay, so tara. Magkakarga lang naman na sila. Ayan o, dito pa lang si Puti at inaayos pa. Mukhang maraming ginawa. Ayan o, okay na yung ilaw. So pinapayos ko lang naman yung electrical niya para nakakondisyon talaga.
ROAS number 3 project. So dito muna tayo. So check natin yung mga ginagawa ng tropa ngayon. So dito mga ilang araw lang proceed na rin tayo sa tile work mga kamusta na. Yun na yung susunod kasi nakaprepare na yung ceiling, yung wall, tapos yung hamba. Yan, nabarnish na rin. Yan, para lumitaw na. Then proceed na tayo sa tiles ko sa Boys. sige po, tali na po sir, ako. thank you. Sige po, maraming salamat din po. I-quotation mo na lang, sir. Yes ma'am, sige po. Para alam natin. Ay, maambon na naman. Maambon, dapat lagi kang nagsusumbrero. Oo nga po, ngayon ko lang naiwan. Kanina nakasombrero ako. Sige po ma'am. Okay, so tara. At, natapos na naman ng isang araw. Bali, kita-kita tayo sa susunod na vlog mga kamusta. At bukas pupunta tayo sa Wilcon. Kita-kita tayo tara. At mag-ingat po ang bawat isa mga kamusta. God bless po. Bye.